Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, wala po siya sa gitna ng 1,000 tao na hindi siya ang pinag-uusapan, kundi ang Panginoon nasa kalagitnaan ng 2 o 3 tao na nagkakatipon na ang pinag-uusapan ay ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay bigyan po natin ng pamagat na ang pag-asa, no? The hope, mga ginigiliw. Ano nga ba ang nakabalot na misteryo sa salita na ito ng Panginoon, no? Na binigyan natin ng tema ng pag-asa, mga ginigiliw. Na karamihan sa mga nagbabahagi ngayon ng salita ng Panginoon, ang kanilang tema ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. He is risen, mga ginigiliw. Pero ito, no, bibigyan po natin ng tema ayon sa ipinapahayag sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ang pag-asa or the hope, mga ginigiliw. Sa araw na ito, marami ang ginugunita, mga ginigiliw, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung 3 araw ng kanyang muling pagkabuhay pagkatapos nung siya ay namatay noong araw ng Miyerkules ng hapon. No? Miyerkules ng hapon namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po Biyernes. Mali ang computation. Hindi biblical yung Biyernes na kamatayan. Kasi kung Biyernes, Sabado, Domingo di, 1 araw lang. 3 araw ang sinabi niya dito eh. Bakit Biyernes? Hindi Biyernes ang kanyang kamatayan. Namatay siya ng hapon ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. O ngayon, biblical yun. Yun ang tamang pagbilang po natin ng kanyang muling pagkabuhay, mga ginigiliw. No? So, alam nyo, bago namatay ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, ang mga alagad na ito, no, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na, ako ay mamamatay at muling mabubuhay. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Hindi nila naiintindihan ang mga kataga na ito na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo nung sinabi niya na siya ay mamamatay at sa 3 araw siya ay muling mabubuhay. Meron din siyang sinabi doon, nagibayin niyo ang templong ito, sabi niya, at sa 3 araw, sabi niya, itatatag ko ang bagong templo. Sabi niya po, mga ginigiliw, nang ibig niyang sabihin, ito ay symbolical. Ibig sabihin, pinopoint ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kamatayan sa kanya, mga ginigiliw, na nagpanggap pa siya na hindi siya alagad ng ating Panginoong Jesucristo. No? Itinatwa niya, no? Nung 3 beses siyang sinabihan na, isa ka rin ba sa mga, di ba ikaw ay isa rin sa mga alagad ni Kristo, sinasabi niya, sinasabi ng mga taong ito, mga ginigiliw. Pero hindi ikinayos time, no, na
nung nahuli na po nila ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, hanggang siya ay naipako sa krus, ang mga alagad na ito ay nagkanya-kanya na po sila. Bumagsak na ang langit sa kanila, mga ginigiliw. Parang bumagsak na po ang langit, no? Kaya nagkaroon sila ng pagkabalisa, pagkatakot. Kaya ang ginawa nila, alam niyo ang ginawa nila, no? Naglumanda, nagtago sila dahil natatakot sila na pati sila rin ay huhuliin at ipapako sa krus or papatayin din sila. Katulad ng ginawa nila sa kanilang guro, ang ating Panginoong Yesus. Pinakawawa, no? Tayo ang pinakakawawa sa mundong ito, mga ginigiliw. No? Tayo pang pinakakawawa, mga ginigiliw. Bakit? Bakit, mga ginigiliw? Dahil sumasamba tayo sa isang Diyos, sa isang tao na patay na. Mga ginigiliw. Sumasamba tayo sa isang tao na patay na at ipinako pa sa krus. Sumasampalataya tayo sa isang taong ipinako sa krus na hindi rin pala muling mabubuhay, mga ginigiliw. So tayo nang pinakakawawa. Opo. Lahat ng ginagawa natin, walang silbi, walang halaga kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Katulad ng mga namatay rin na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lahat sila ay napahamak. Andre, stop that. No? Lahat sila ay napahamak. No? Napahamak sila. So tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao na nilalang dito sa mundo dahil sumasamba tayo sa isang namatay na hindi naman muling nabuhay. Salamat sa Panginoon dahil siya ay muling nabuhay sa pangatlong araw. Ano ang indikasyon nito? Ano ba ang kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay? Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay pag-asa para sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Bakit ito ay pag-asa para sa atin? Dahil tayo, makikinabang din tayo, katulad ng Kanyang muling pagkabuhay, tayo rin ay muling mabubuhay katulad niya. Dahil sumasampalataya tayo sa Kanya. Ito ay pag-asa para sa atin ngayon. Opo. Pero kung hindi tayo naniwala, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, paano natin mararanasan ang muling pagkabuhay? Di ba? Paano natin mararanasan yung pag-asa na ibinigay ng Diyos sa kanyang buktong na anak, na yung pag-asa na yon ibinigay niya sa atin upang sa ganon sumampalataya tayo sa Kanya at mararanasan din natin ang muling pagkabuhay, mga ginigiliw. Diba? Kaya dito, nung namatay na ang ating Panginoong Jesucristo, alam niyo yung mga lagad na ito, bumalik na sila sa dati nilang trabaho. Kasi wala na silang guro eh. Wala na yung guro nila, yung kasama nila na nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga ginigiliw. No? Wala na. Kaya ang mga iba nagtago, bumalik na yung mga iba sa dati nilang trabaho until such time ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga lagad. Na ang mga lagad na ito, sila ay nagkakatipon sa isang lugar, sa isang kwarto na pinagtataguan nila. Nagtatago sila kasi baka huliin sila ng mga Romano eh. Di ba? Siyempre, yun ang konsepto nila. Hinuli na nila yung guro natin. Sigurado na tayo na yung susunod na huliin at marahil na tayo rin ay ipapako sa cross o marahil na puputulin nila yung ulo natin. Papatayin din tayo katulad ng guro natin. So nagtago sila
Nagkaroon sila ng pangamba sa kanilang puso, nagkaroon sila ng takot sa kanilang puso, mga ginigiliw. Katulad din natin, mga ginigiliw. Alam mo kung hindi tunay ang pananampalataya mo sa Panginoon, kung hindi ka sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, kung may mga darating na problema sa buhay mo, sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng takot at pangamba. Kung may mga pagsubok sa buhay natin, hindi na natin alam kung saan tayo kakapit. Hindi natin alam kung saan tayo lalapit, mga ginigiliw. Pero, kung tayo ay nakatayo sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Yung takot at pangamba na yan, mapapalitan yan ng kagalakan. Mapapalitan po yan ng kagalakan. Di ba? Yun ang bunga ng pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. May mga pagsubok. Pero, huwag mong sabihin na pagsubok ang nangyayari sa'yo kung yan ay bunga ng katigasan ng ulo mo. Ang pagsubok na sinasabi dito ng Panginoon, pagsubok ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Opo, na hindi natin kakayanin. Lahat ng pagsubok na ibibigay ng Panginoon, nagbibigay siya ng pagsubok sa atin upang mas lalo tayong kakapit at lalapit sa Kanya, upang tayo ay lumago, mag-mature tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Yun, mga ginigiliw, ang bunga ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Okay? Count it all joy, sabi niya. Di ba? Count it all joy. Kung tayo ay sumusunod at napaparusahan tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, kung yan, nakagawa tayo ng mali, na hindi naman yan pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, hindi po yan pagsubok na galing sa Panginoon. Mga ginigiliw. Laglagay po nyo rita. Ipagsubok na ito niya po, kaya tayong makapagbalay kitayo, doon kita nga pagsubok. Opo, mapagtagumpayan natin yan. Agbalay kitayo, ti panagbiag tayo. Kamsa. No? Yung no, tentasyon, naggapuday tayo ni Satanas. Kung bakit tayo natetempt na gumawa ng kasamaan, dahil yan ay galing sa kaaway, mga pinipili. Hindi nagbibigay ng Panginoon ng tentasyon. Ang tentasyon, bigay yan ni Satanas. Kaya kapag nakatayo tayo sa salita ng Panginoon, kapag araw-araw natin yung binabasa, dinedebosyon natin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, dumating man ang tentasyon na yan, nakatayo-tayo pa rin sa salita ng Panginoon, hindi magtatagumpay ang kaaway, mga ginigiliw, dahil nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. To say no to sin. Diba? Kaya nga, yung demonyo na yan ilang araw bang tinempt ni Satanas ang ating Panginoong Jesucristo sa ilang? Hindi lang 3 araw. 40 days, inaraw-araw niya yan, pero 3 klase ng temptasyon ang ginawa niya. Nag-offer siya ng kayamanan, posisyon, pagkain. Yun ang 3 klase ng temptasyon na inaraw-araw ng Satanas na ito sa ating Panginoon. Pero hindi nagtagumpay ang kaaway na ito dahil nasa Kanya ang katotohanan, nasa Kanya ang salita, sapagkat siya ang salita. Pero kung wala sa atin ang salita, kung may konting tentasyon yan,
Sumusunod na tayo. Kasi, hindi tayo nakatayo sa salita ng Panginoon. Hindi tayo nakatayo sa kanyang salita. Kaya, madali lang tayo nasweswe. Madali tayong nasweswe sa tawag ng mundo, sa tawag ni Satanas. Kasi, wala tayo sa kanyang salita. Wala tayo sa salita ng Panginoon. Kaya araw-arawin natin ito, magdebosyon tayo, umiyak tayo. Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkukulang ko sa iyo. Bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa paanan ng Panginoon. Luluhod tayo, mga ginigiliw, at hihingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga ginigiliw. Sapagkat ang Diyos, siya ay nagpapatawad ng kasalanan. Hindi niya tinitignan ang bulok natin kahapon, kundi ang tinitignan ng Diyos, yung hangarin ng puso natin na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Kaya ito ay pag-asa para sa atin, mga ginigiliw. At pag-asa rin ito sa lahat ng sumampalataya na namatay na rin, mga ginigiliw. Nabibigyan sila ng Panginoon ng pag-asa, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Imagine, mabubuhay ka lang ito for the span of how many years? No? Ilang taon ka lang na mabubuhay dito? Mabuti kung naabot mo yung 70, yung sobra niyan, bonus na yan. May maagang namamatay. Di ba? I remember one time, yung sinabi ng isang pastor, alam niyo ang sabi niya, agsalita na kitata kada kayo, nga kalpasan daytoy, nga panangikasabak iti sao, tiapo ko na. Kalpasan nga may kasabak kada kayo, daytoy nga sao iti Diyos, kuna na. Madamdama, matay na kon, kuna na. Isu nga, agdengeg kayo, buludek, day talapayag yu, kuna na kabsat. Kastamat kada kayo, agdengeg kayo, daytoy nga sao itatangal daw, kasjay imbagak, nga baka madamdamak, matay na kon, kastamat kada kayo, no diyo nga dinengeg, daytoy nga sao, kakalpasan daytoy nga panagsao, baka matay kayo met, kuna na. Kuday nga sao imbagak, kada kayo itatangal daw, isunto ti mangukom kada kayo, magtakder kayo, ijay sangwanan ni Apo Hesus Kristo. Kadamagan nanto kada kayo, kuna na. Anya itinaramid mo, ijay nga sao nga imbaga ni Pastor Richard Alonso Kingka. Dayjay to ti damagan na. Tangamin dayjay nga sao nga imbaga na, isunto ti mangukom Kingka, kuna na kamsa. Diba? Dayjay to nga sa uti mga kumting ka. Dayjay to ti salutsudan ni Apo kada tayo. Napan na nga sa baking ka. Ijay yusi kay gisi to gigaraw. Napan tiluglugar. Ngam inidjam dayjay nga mensahe. Tingka kuna na to. Kapsa. Isu nga denggan tayo mo nasaya at dagito yung bagbagan ni Apo kada tayo. Tani Apo makipagpatang kada tayo, babaen iti propeta na, babaen iti pastor na kakabsat. Di ba? Oo. Naman kakabsat. So nga, daytoy, una na kakabsat, nubasan tayo daytoy, nasao iti Diyos, inikan na tayo iti namnama. Daytoy, ngal daw, iso, tintod ni Apo kada tayo nga namnama, tapno iti kasta. Sumampalataya tayo sa Kanya. Di ba? O tapno mamati tayo kay kuana. Mamati tayo iti panakabalin iti Diyos na datayo magdan manin iti barong abiyag. Kaabsa. Magdan tayo manin iti barong abiyag. Awan ti
pangidasigan tayo, ti kinadayag iti Diyos, no adda lang iti rabaw ti daga. Ta amin nga pagnam di jay, kabsat, balitok. Balitok ti pagnam jay, di pagarian na. Ang akasla dito nga birbirukon tayo, kabsat, ti balitok, dagita nga pirak. Nga dagita nga pirak, kada balitok nga birbirukon tayo, iso ti mangirumum lang kada tayo, nga mangpaadayo iti presensya iti Diyos. Iso nga tarami din tayo, birukan tayo, iti pagarian iti Diyos. Aging ganang nga mabirukan tayo pa. Kuday nga pagarian iti Diyos, mabirukan tayo lang babaen iti sa una. Awang mo mabirukan ti reliyon, dahi nga pagarian. Malaksid mo dahi nga pagarian nga birbirukan, dahi nga pagarian, awan sa bali no di ni Apo Jesucristo. Ta ni Apo Jesucristo iso iti pagarian iti Diyos. Jesus Christ is the kingdom of God. Diba? Kung dahi na Apo Jesucristo, mabirukam lain ti pudpud na Kristo babaen iti sa una. Hamo mabirukan ni Kristo babaen iti reliyon nga kung kunak kabsat ta ni Kristo iso na ti reliyon. Oo, iso na ti reliyon iso ti bagbagana diyan 1 Timothy 3:16. Kin diyan James 1:27. Kabsat. Opo. Dayjay ti intud na kada tayo sapay kumata di panagbiag di baro nga biag nga naitad kina Apo Jesucristo isumot kuman ti baro nga biag ngadda kada tayo itatangal tao. Maaddam tayo kuman ti baro nga biag nga talikudan tayong dagiti madingaranit tayo. Talikudan tayong dagiti ulit-ulitin tayo nga basol. Kastit kayo na sa unti panagbabawi. Kami baga nga nagbabawi, kami di dati nga aramidin nga basal ko subsublam tinaldaw. Anya ti kayo na sa unti pa nagbabawi. Case of mind and character. Balbaliwang di ugalin. Di ba? Kasi ti kayo na sa unti pa nagbalbaliw. Huwag mo nang balikan yung dating kasalanan. Nung subsublam di dakis nga kustombrem di ugalin. Kaya nasa awan ti gusto nga panagbabawi, awan ti gusto nga repentance. Kas na kunak kada kayo, numalagip yun yung imbagak nga example, halimbawa, di ba? Nga di may isa nga driver, kamsat, nga nakalugan, kaam muna nga naplat, di lugan na, kamsat. Hang kadi, ham mo nga ibaga nga, ay, mabalin tulat taday ta. Habang nga tumartaray. Pumimpintas, kunam. Agsublin to di bumbana, kunam dilugan haan. Maperdi. Anya taramide. Bumaba ka. Sukatan, dipilid na, ikamti, at daangin na. Hanga mareperda dyan, mas lalo kumarkaro. Baka umapoy to dyan, madesgrasya pa'y, matay ka pa'y. Kasi mo ti pa nagbabawi ti baso kamsa. Kasi adaramidem. Oo. Yung no bagbagam nga nagbabawi ka, subsublang dar aramidem nga kinadakes. Hanga gusto nga pa nagbabawi dahi ta. Tati gusto nga pa nagbabawi. Hamon nga subyan. Deje dakis nga aramid. Dudi magnaka nga silalantag nga sumurot iti ti pagayatan ni Apo Diyos kada tayo kamsa. Kasjay iti baro nga biag nga inted ni Apo kada tayo dayjay iti baro nga namnama nga inyawat ni Apo kada tayo tagtanga aldaw kakabsat jay namnama iti baro nga biag kakabsat. Kaya makipagmaymay sa tayo nga rood kakabsat kina Apo Jesucristo ulit at manin itattangal daw agkararag tayo man, tumaador tayo, agkararag tayo, subyan tayo man yung ngawatan na Apo Jesucristo. Kapsat, kasumurot kayo dahil ito yung kararag. Kapsat, sumurot kayo man yung tapno. Malawlawagan ti puso tayo, ti panunot tayo, kapsat. Ngahan tayong nasubyan, dagijay, madi nga napalabas, iti panagbiag tayo, kapsat. Tumakda tayo.
At kararag tayo, tagsumurot kayo, iti dahito yung kararag. Man nakabali na Diyos, agyaman na ti kinaimbag mo. Kastamet apo, iti panakailan sam iti krus. Si papakumbabanak, apo, ngumasideg kayong ka, iti daytoy, ngaldaw. Lukatam ka di apo, iti puso. Tapno, pakawanan nak apo kadagiti basbaso nga naramit ko. Kastamet kadagiti basol nga naramit ko iti padak nga tao. Apo, sumrek ka apo iti biyak ko. Si papakumbabanak apo, awatek si ka, itattamaning aldaw, nga kas Diyos king manubot ko. Apo, agtaeng ka kadi apo iti biyag ko. Apo, pakawanen na, apo. Isurat mo kadi apo, dahito inagang ko iti librong iti biyag. Agyaman na apo, Heavenly Father, Lord. Salamat, Panginoon, siyak ti may kararagin kapsat. Agyaman nak maninapo, kadagiti sa inibbatama po kada kami tatangal daw, Heavenly Father. Kastamo tapo kadagiti ng kapsat, ngadda nga na italaw nga po, iti daytoy, apo nga pagtaingan maninapo, Heavenly Father, Lord. Apo sitwa, pakumbaba kami maninapo. Umasidagking ka, Heavenly Father, Lord. Pakawanan na kami kadi apo, dati nagkurkurangan mi, Heavenly Father, Lord. Agteng ka kadi apo, iti puso mi, balbaliwan na kami kadi apo, babaen kadagiti sao, Heavenly Father, Lord. Agyaman na, apo, italek ko amin dagito tingka, apo, dagito yung kabsat, bendisyonam, lokatam ti puso ga apo. Pastamot apo, dagitag dengdeng apo, itatang oras, apo, bendisyonam kadiga, bayam kadi apo, nga dagito yung sao, may mula apo, iti puso ga. Agtaeng kadi apo, dagito yung sao, iti puso ga. Agtubon ko dahi tanga sao, ket agbungan to iti ado, Heavenly Father, Lord. Agyaman nak maninapo, madaydayaw ko unay. Agyaman nak, ti panang salwad mo, ito nga servant mo, Heavenly Father, at tuloy kadi apo, nga bendisyonan nak, kadagiti sa umitap mo, adupay apo, iti makamngeg, apo, iti kinapod mo, dahi tanga sao, Heavenly Father, Lord. Agyaman kami, tinikan na kami maninapo, iti biyag, itatangal daw, baro nga biyag nga nagkapuking ka, Heavenly Father, kung makipagbiag kami kayong kahit tatangal daw, iti panagungar mo, Heavenly Father, nakasimbolo na itatangal daw, iti baro nga biyag, apo, nga addaking ka, Heavenly Father, Lord. Tas kamot kada kami, nga sumampalataya king ka, nga namatiting ka, Heavenly Father, Lord. Agyaman kami, italik ko amin na dito'y, tinasabit anagan mo nga pumi, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Dito pala yung mga